Bumabaha daw Hello ang mga kasyo, tumatakbong magandang araw, politiko magandang ngayon na galing hapon at magandang sa gabi sa lahat. pagiging So, ngayon social meron media tayong, influencer. Hello mga issues kasyo, and concern magandang araw, magandang na may kaugnayan sa hapon publiko at magandang lalo gabi na sa lahat. ngayon na So, ngayon meron nag-uumpisa tayong, na po pag-uusapan ang mga issues and election concern na may kaugnayan sa publiko. registration lalo na sa ngayon na ating, mga nag-uumpisa na po ang kapatid na mga election Pilipino na planong tumakbo or tatakbo registration sa ating darating na mga eleksyon. kapatid na mga Pilipino na planong tumakbo or tatakbo sa darating na eleksyon. Certificate of Candidacy nag-umpisa na. Marami na po ang mga nag-register na tumakbong politiko sa bansa natin. Mula sa local hanggang national. Ito po ang isa sa pinakamainit na isyu at binabantayan sa buong mundo dahil ito po ang isa sa posibleng magiging pag-asa sa ating bayan, lalo na sa ating pamilya. Kung sino yung uupo at sino yung mananalo, nandyan po ang ating pag-asa sa kamay nila. Kung sila po ay gagawa sa kanilang trabaho na may puso at tunay na pagsiservisyo para sa bayan. Ito lang po ang masasabi natin sa mga komento ngayon sa social media. Dami po na nagrereklamo at dami pong mga komentaryo kung parang bumabaha daw ang tumatakbong politiko ngayon na galing sa pagiging social media influencer. Mga vlogger sumikat sa kanilang mga vlogging at ngayon ay nainganyo po na tumakbo sa politika. Karamihan ng mga komento nito ay hindi raw maganda dahil po ay sinasakyan lang nila ang kanilang kasikatan para po pumasok sa politika at maghanap daw ng mga posisyon sa gobyerno. Hindi raw maganda natatakbo kasi walang alam sa politika. Walang alam sa kanyang tinatahak na daan sa politika. Unang-una, mga mahihirap daw galing ang iba na mga vlogger. Ang iba rin mayaman. Wala daw alam kung ano yung gagawin kanilang trabaho. Ang iba rin nagko-comment na tumatakbo sa politika dahil personal intention, personal gain o ano-ano pang mga negatibong impresyon ang nakikita nila dahil vlogger lang daw. Parang walang kwenta kasi vlogger lang, bakit pumasok sa politika. Kung titingnan rin natin ang qualification, kung sino yung qualified na tumakbo sa politika, mababaw lang po ang qualification dyan sa Philippine Constitution natin. Kailangan marunong kang bumasa, marunong kang magsulat. Yan lang po ang qualification, di ba? Wala namang nilagay dyan na dapat yung kaalaman mo ganito ganyan. Kailangan doctorate ka, wala naman. Basta Filipino citizen ka, pwede ka nang tumakbo sa gusto mong takbuhan. Kaya hindi rin maganda na lalaitin natin yung sarili nating mga kapatid na mga Pilipino. Lalaitin natin dahil yan lang po ang kanilang narating sa buhay at wala silang maipakita na kakayahan sa publiko para magserbisyo bilang politiko. Ang pagiging vlogger, pag hindi ka marunong mag-isip at hindi ka mautak mag-isip, hindi organisado yung utak mo, mahihirapan kang
magpapaangat. Dahil dito sa social media, parang nagtatayo ka sa sarili mong kumpanya na parang TV o radio station. Kailangan mong i-manage ito. Kailangan mong pag-isipan araw-araw. Kailangan pagplanuhan mo araw-araw kung paano mo ito igagapang at lalaki ang followers at magiging epektibo rin ang iyong mga programang ginagawa na iyong ibinablog. Karamihan sa vlog ay nagdepende sa kaniyang estado sa buhay, kung ano yung hilig niya, ano yung mga ginagawa niya, either negosyo o talento, skills, hobby, kahit ano, anything under the sun, basta hilig mo, pwede mong mapa-improve ang vlogging industry. Kailangan mo lang i-manage, kailangan mo lang pagplanuhan at pagtiyagaan. Lalabas yung talino mo dito sa pag-vlog. Lalabas yung strong emotion mo dito sa vlog dahil maraming bashers. Matuto kang mag-handle sa mga mabibigat na mga challenges sa buhay dito sa vlog dahil maraming mga taong magko-comment negatibo against sa isang vlogger. Kahit anong gagawin mo, iba-iba man ang utak ng tao, kaya iba-iba rin yung mga comment nila. Isa yan sa dahilan na kahit papaano lalakas yung loob mo nagagawin ng isang bagay sa pagbablog dahil po sa mga bashers. Diyan ka matuto kung paano mo i-handle yung mga challenges sa buhay. Diyan ka matuto kahit papaano hanggang darating yung punto na mas lalong lalakas yung kalooban mo at lalong mag-improve yung idea mo sa utak mo kung paano i-handle ang buhay natin. At mayroon ding mga chances dito sa vlogging na ma-ignite ka, natatakbo sa politika. Unang-una, yung nagbabash sa'yo or yung mga taong nagiging basher mo or mga kontrapartido sa buhay mo ay mga politiko. Gaya ng isang vlogger dyan sa Manila na isang LGBT na laging inaatake sa local government unit doon sa area nila dahil yung negosyo niya. So, naka-experience din siya sa mga indiscrimination sa local government areas nila. So, yun ang isa sa nakita natin na dahilan kung bakit sila tatakbo. Dahil nagiging biktima sila sa kanilang pagkakaintindi sa sitwasyon nila. Nagiging biktima sila sa mga taong nasa barangay, nasa posisyon. Kaya napag-isipan nila na kung tatakbo ako, makabawi rin ako sa mga gumagawa ng masama sa akin dahil po nasa posisyon sila. Posibleng ganyan ang kanilang napag-isipan. Malaking tsansa na mayroon talagang ganun. Lalo na pag nagiging biktima ka sa mga nasa posisyon. Maingganyo ka na tatakbo na lang ako, gamitin ko itong influensya ko, gagamitin ko itong pirang nakuha ko dahil sa pagbablog na ito po ang dahilan na pinagalitan nila ako, hinahanapan nila ako ng butas para kasuhan o ano-ano. Posible ganyan ang mga possible na mga dahilan na kung bakit mas dadami ang mga vloggers ngayon na tumatakbo na sa politika.
sa akin naman, posible rin na makakatulong talaga sila. Unang-una, tumulong naman sila sa publiko. Iba-iba yung mga programa ng mga vloggers para po tutulong sa kapwa-tao. Yung iba, nagpapatayo ng bahay, tinatayuan ng bahay yung mga walang bahay, binibigyan ng pira yung mga taong walang pira, binibigyan ng bigas yung mga walang bigas, binibigyan ng pagkain, binigyan ng oportunidad makapagtrabaho, at marami pang iba. Yan po ang nagawa sa mga vloggers. Kaya hindi natin pwedeng malitin lang yung mga vloggers. Hindi man lahat, pero may iilan talagang mga vloggers na tunay na nagsisiserbisyo sa ating bayan sa simpleng paraan gamit ang social media influence. Dahil ang social media po ay pwede itong gamitin sa pinakamagandang gawa para sa kapwa. Kung ito po ay pukusan natin, planuhan natin, at gawin ang tama araw-araw. At unang-una, ihanda ang sarili para harapin ang mga mabibigat na mga bashers sa social media. Malala po ang bashers sa social media. At ito lang po ang maliit nating kaalaman na pwede rin mapagpulutan ng kunting idea o aral kahit papano, na kung magbabash kayo or mayroon kayong ibabash at ang message nyo ay nakakaepekto sa kanyang emosyon, nakakaepekto sa kanyang pagiging tao, ito po ay pwedeng magiging criminal case or pwede kang makasuhan pag yung komento mo ay libelous, pag yung komento mo ay makakasira sa kanyang pagkatao. Pwede kang ma-file ng kaso, pwedeng magpa-blatter, at pwede siyang mag-file ng kaso. Lalo na kung ang isang vlogger ay may pera na, marami ng viewers, pwede ka talagang makasuhan. At kung makasuhan ka, okay lang. Kung marami kang pera, pwede kang makakuha ng sarili mong abogado. Pero kung wala kang masyadong pera at ma-identify ka, pwede ka makasuhan under sa cyber crime, sa mga libelous na mga salita. Balik ta doon sa topic natin na maraming tumakbong politiko ngayon galing sa pagiging vlogger. Ginamit nila ang kanilang influensya sa social media, sa kanilang mga programa sa social media para sa publiko, at nakalikom sila ng pera dahil sumasahod sila ng milyon-milyon po. At ito po ang magiging daan nila na kakayanin nila ang gastos sa pagtakbo ng politika. Dahil alam natin ang politika ay talagang magastos. Mag-file ka lang ng COC, Certificate of Candidacy, gastos na yan. At maraming maghihingi sa'yo dyan sa mga area mo. So gastos talaga yan. Kailangan ka talagang may pera. Pag tatakbo ka sa politika at wala kang pera, wala ka ring pag-asa. So kaya yung mga vloggers ngayon, yung mga artista, yung mga sikat dito sa social media, ay talagang malaki ang oportunidad na kakayanin nila ang battleground na pwede nilang kakaharapin sa politika, dahil marami silang pira, dahil kumita na sila ng malaki sa social media. Kaya sa mga bashers dyan, wag na lang kayong mag-focus sa mga bagay na hindi niyo nagustuhan, dahil masasaktan lang kayo. Baka magkasakit kayo dahil sa pangbabas ninyo
delikado pa kayo, wala ring magbibigay sa inyo ng pera. Pero sa mga reactionist, yung mga nagbablog rin na reaction yung ginagamit nila, okay din yun kasi magkakapira din sila sa kanilang ginagawang mga reaction tungkol doon sa mga istorya sa mga vloggers na mga sikat na tumakbong politiko ngayon. So kung magba-viral sila dahil sa kanilang komentaryong ginagawa against doon sa mga sikat na mga influencer sa social media na tumakbong politika, makakatulong din yan sa kanilang social media influence. So guys, wala akong intention ditong negative. Ang akin lang, makapagbigay rin tayo ng kahit papaano na mga kunting message. Sana ay maintindihan din natin at intindihin natin ang kapwa-tao natin, lalo na mga Pilipino. Magmahalan tayo at magintindihan po tayong lahat kahit anong kulor ka dito sa Pilipinas. Hayaan natin silang tumakbo dahil karapatan din nila yan. At wala tayong karapatan na ibuli sila. Wala tayong karapatan na laitin sila dahil sa kanilang sitwasyon sa buhay. Hindi yan kasama sa karapatan natin. Hindi yan kasama sa karapatang pantao na laitin natin ang ating kapwa. Maliitin natin ang ating kapwa. Hindi yan karapatan natin. At iyan po ay punishable under sa batas natin. Under the law, punishable po ang panglalait. Punishable po ang paninira sa kapwa. Kaya mag-ingat talaga tayo doon. Lalo na sisiraan mo ang isang tao, yung pangalan ng isang tao. Mas maganda, respetuhin na lang natin sila. At hayaan natin ang mga taong pumili. Hayaan natin ang tao kung sino yung gusto at bet nila. Ang atin lang dito, magbigay tayo ng mga idea base doon sa ating kaalaman. At respetuhin natin ang bawat tao para iwas sa posibleng gulo na wala naman tayong mapapala. So, peace, peace, peace.